Simula nga po na maging isang ganap na free agent si Al Horford, pinag-agawan na nga agad siya ng napakaraming kupunan. May lumabas pang ang balita na ang Golden State Warriors ang may pinakamataas na tsansang makuha ito. Ilang beses na rin naman nila itong kinausap para lamang sumali at pumirma sa kanila. Ngunit kahit anuman klaseng pagkumbinsi ng front office ng Golden State, especially si Mike Dunleavy Jr., hindi pa rin ito umuubra. In fact, kinumpirma ni Shams Charania ng ESPN na dapat nga daw sana pipirma ng kontrata si Al Horford sa Golden State. Hindi niya nga ito ginawa kaya hanggang ngayon nananatili pa rin isang ganap na free agent. Sa madaling salita, mukhang ayaw talaga ni Al Horford na maglaro sa Golden State kahit man magkaroon siya dito ng malaking opportunity na magkampiyon kung sakali man next season. Samantala, medyo nanahimik na nga po ng mga nagdaang araw ang balita patungkol sa pag-alis ni Bradley Beal sa Phoenix Suns at ang posibilidad na paglipat nito sa Los Angeles Lakers ngayong off-season. Ngunit sa kabila niya na wala pa rin naman nga pong nagbabago sa desisyon ni Bradley Beal at ang Phoenix Suns dahil balak pa rin naman nila itong i-buy out ang kanyang kontrata. Sa madaling salita, aalis pa rin ito sa Suns at inaasahang magiging isang free agent. Bukod dyan, may lumabas ng balita mula sa source na nagkausap nga ang mismong kampo ni Bradley Beal at ang Lakers kung saan hinihintay na lang naman ang dalawang ito na makuha ng Lakers ang kanilang biannual exception na kanilang gagawing trade ngayong July bago nila papirmahin ang kontrata si Bradley Beal. In other words, nakalock in na nga daw si Bradley Beal sa paglalaro sa lineup ng Lakers at yan ang dapat abangan ng mga fans kung a-agree ito sa i-offer ni Rob Pelinka ngayong off-season. Sa kabilang banda naman, dito naman, makalipas nga po ang ilang buwan mula nang magtamo ng malalang injury si Victor Wembanyama na naging rason ng maagang pagkawala nito sa lineup ng San Antonio Spurs last season, sa wakas, inanunsyo na ng kampo nito na binigyan na nga po siya ng eksperto ng go signal para makapaglarong muli sa NBA. Sa madaling salita, masisimulan na nga po niyang muli ang pagpapa-improve ng kanyang laro sa pagsali nito sa mga ginagawang practice ngayong off-season. Kahit man wala masyadong nagawang malaking pagbabago ang Spurs sa hindi nila pagkakakuha sa kanilang target na si Kevin Durant, expected na mas lalakas lalo ang kasalukuyang lineup at mas lalong magiging competitive sa West ang team na ito. In fact, isa sa mga nag-improve ang Spurs ngayon ay ang kanilang depensa since mas nag-improve nga ang galawan ng lahat. Plus, inaasahan na malaki ang maiaambag ng kanilang rookie na sina Dylan Harper, lalo na si Carter Bryant na siyang magiging best defensive player ng Spurs sa darating nilang kampanya. Kita rin naman ito sa naging performance niya sa Summer League na kaya nitong bantayan ng mga best player at superstar na kanilang makakalaban na kaya sana niyang syempre depensahan ng lahat basta't mabigyan ng sapat na minuto.